Yes! Yes! Dito sa North Macedonia, I'm feeling rich. I'm feeling rich. Travel before you run out of time. At ngayong araw ay dito kami maglalakad. Mag-start kami dito sa malayo, papunta dito sa Old Town. Here, kitty, 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 kitty. Medyo napasarap ang aming pahinga dito sa Ohrid. Tingnan nyo naman. Ang ganda. Woo! Ganda talaga. Nakakainis sa kagandahan. Merong similarity itong Ohrid sa Budva. Pareho ng scenery, pareho ng structure, may similarity ng history. Everything is almost the same except dun sa Budva mas malalaki ang bundok. At saka mas malayo yung lalakarin, yung beach promenade o yung boardwalk na nasa gilid ng cliff. Dito medyo maigsi lang. Pero maganda. Maliit lang din ang kanilang yung kanilang Old Town. At napakadaling lakarin. Medyo nagkamali ako ng first impression dito sa bayan na ito. At kasi nung dumating kami, medyo sketchy. Tapos hindi maayos yung kalsada, sira-sira pa yung daan. Grabe, yung mga sign nila laglag na, hindi na inaayos. Tapos yung mga kalsada ay medyo inaayos naman, mukhang bago tong kalsada na ito eh. Pero yung iba, karamihan ay sira-sira na. Yung pupuntahan namin, medyo malayo-layo pa. Mga 1 kilometer walk. Dala-dala itong mabigat na luggage na to. Ayan. Pag tiningnan mo, napakahirap. At kamusta kayo? Taga dito kayo? Dito. Dito kayo? Nagtrabaho. Nagtrabaho kayo rito? Oh, dyan sa restaurant. Marami kayo, Pinoy. Dalawa lang kami. Dalawa lang kayo rito, Pinoy? Kamustahin mo muna yung mga kabayan natin dito sa service. Vlog ka? Oo. Kamusta? Hello, hi. Sa Kamusta? Pilipinas. Kamusta Kamusta mo? ka mo dyan? Ito, may vlogger dito sa Macedonia. Noli. Don't forget. Noli po guys. Subscribe. Subscribe. At saka follow. Oh. Ano? Nagdadalawang Pilipino dito. Kaya nga nakita sa Ohrid. Sa Ohrid. Ohrid, yun. Tama ang pronunciation ko kanina. Ohrid. Ohrid. Gano'n na kayo katagal dito? Ako, ano na, mag 1 year na sa, 1 year pa sa lang? June. Sa June pa? 1 year pa lang. Oh. Pero dito sa Balkan, ilang taon na bale? Lahat? Halos na mag 3 years. 3 years lang? Balkan. Galing Pinas diretso. Ako galing Dubai ako eh. Galing ang Dubai? Kasi karamihan doon sa Serbia, cross country, galing Morocco, galing ano, kasi alam mo naman na hindi sa immigration sa ano, finish contract ka na or walang pakialam kung saan ka pupunta. Basta may visa ka yung pupunta. Exactly. Hindi katulad sa Pilipinas na, bakit pupunta ka doon? Ano gagawin? May pira. Kaya nga may visa ka, means record ka doon sa ibang bansa na qualified ka. At saka ang mahirap, pag may visa ka na, wala na silang karapatan Kaya nga, na kontrolin ka. Ang karapatang mag-control sa'yo, yung bansang papasukan. kaya nga sa akin yung sinakyan namin na Qatar. Tapos parang pinatagal-tagal po yung kasama ko. Sabi nung isa, your final destination is Belgrade. Sabi ko, yes. What's the problem? Kasi di ba yung sa COVID pa, yung visa ko existing pa yun. Pero pag i-check mo sa computer, canceled na. Okay. Oo. Tapos sabi ko, ma'am, bakit hindi mo i-check doon sa check-in na computer? What kind of visa? What is my status now? Nakita niya, kompleto lang. Wala siyang sabi. Oo. Kaya Very good. sabi ko, tinanggal mo nga kami, walang trabaho dito, nag-visit-visa na ako, anong gagawin ko? Kaya nga, kailangan lumabas. Tapos sabihin pa, may ticket ka ba? Yung parang ano ka ba? Sabi ko, katulad sa Pilipinas. Mahirap sa atin. Ang hirap, napakahirap. Immigration sa Pilipinas. Pahirap kayo sa buhay ng mga Pilipino. Turista galing Pilipinas? Galing kami ng Denmark. Denmark. Marami din itong Pilipinong pupunta. Ilan ang population nyo rito? Umabot yata kami 250 kung 250 lang. Buong Macedonia na yun? Buo na sa pero city. nandito kayo karamihan? Dito kami dito sa Ohrid, 12 lang kami. 12 lang kayo rito? Grabe. Karamihan din sa city, sa Skopje. Nagkikita-kita kayo ng kayong 12? Hindi rin kasi busy sila sa trabaho, may pamilya, may mga anak. May mga pamilya dito. Pero ang liit Pero lang nito. dito sa Macedonia, itong the best talaga. Ito. Itong Ohrid. Ito. Grabe Ohrid. Pag napunta kayo sa Balkan area, Ohrid ang pinaka-the best. Grabe, dinadayo to pag summer ito. Punong-puno to. Punong-puno. Alas 2, alas 3 madaling araw, ang daming tao. Ayan na, may invitation na kayo. Grabe,
super. Maganda dito pag Relax summer, bumalik ka mga June, Relax July. na relax. Oo, sobrang Oh, ganda. June, ang tamang punta rito ay Pero June, no, hindi masyado. late April, tsaka June. June talaga, June, June, July, summer. Kasi yung doon sa beach kami nagtrabaho mga September tapos na kami. Kasi wala na naliligo, malamig na, tag-ulan na. O 3 months na yung summer. Ang Marami bilis. naguhubad. Sobrang sexy nga. Uso naman dito. No? Sa mga lalaki, kung gusto niyo makakita ng mahubad, June ang tamang punta rito. Normal lang yan dito. Oo, sa ano. Vlogger, ha? Gaganda pa naman ng mga babae Saan rito. na nga yung ano? Noli Pugay sa Facebook at saka sa YouTube. Oo, kasi i-share ko ha. Sige, yes. Ano pangalan mo? Oo, Mary Jane. Mary Jane. Hi, sa pamilya ko sa Pilipinas. Yan. Saan? Sa Pinas? Ito pa rin, nagtatrabaho kahit malamig. Hirap Oh. dito sa abroad, akala nyo lang. Oo. Tingin ko malungkot dito pag hindi kayo Sobrang nagkikita-kita. lungkot dito kasi yung ano namin, hindi city at saka karamihan taon naglalakad lang kasi mahal ang taxi. Hindi, tsaka hindi lang yun. Yung kahit napakaganda ng paligid ng lugar, kakonti lang kayo. Oo, hindi katulad sa Serbia. Kaunti Na lang kayo. dumami na doon Pilipino eh. Oo. May mga nakilala rin Oo, kayo mga sobrang dami na Pilipino. doon. Oo, doon may nakakalala kami Nagpa-party Pilipino. pa. Saka nagbibidyo okay kami doon. Oo. Lahat ng Pinoy usap-usap. Basta Oo. masaya ako doon. Pero okay lang naman kayo rito. Okay lang kasi yung purpose mo, trabaho. Oo. At saka tahimik dito. Yung estado Walang ng marites, walang yung ulo, estado, walang chismis. yung estado ng buhay niyo okay lang kayo rito. Okay lang Okay, kasi yun. kung, Yun ang importante sa lahat. kung ang South ko Serbia, kung mababa dito, hindi ako pupunta. Ay, oo. Okay din. So, Kasi, okay oo. naman. Okay naman, okay. Kasi kalapit lang naman yan silang bansa, yung Oo. Balkan. Oo. So papunta ka na sa trabaho? Oo, Anong restaurant? Yun, Liknidos, yung sa likod ng flag. Sa likod niyang flag na yan? Oo, yung Punta ka lang. maraming tao na sentro talaga. Oo. Okay. dinadayo na- Sa downtown talaga. Yung, Oo, yan ang- yung old town. Oo, yan. yan. Makikita mo sa taas na Liknidos Square. Oo. Oo, Lipitit. Turo ko. Dipiti. Layo. Pero nilalakad ko yan araw-araw. Ilang Okay lang. minutong lakad? Sa akin, mabagal ako 1 hour, 1 hour? 2 kilometers. Ay, 2 kilometers. Subo Oo, ka. yan. Maganda pa ba doon? Oo, ikot yan hanggang dyan, oh. Yung nakita mong building na puti, Oo. Golden Park Hotel. Hanggang dyan, oo. Yun, sa may Yung parang- dulong So, yun. maganda pa yon, maganda pa maglakad Oo. doon. Kasi galing na kami doon 2 araw. So dito naman kami ngayon. Saan hotel kayo nagstay? Sa may dito lang sa may diyan lang mga malapit lang diyan. 5 minutes. 5 minutes walk. Pero okay lang naman ang upa nyo rent. Ayos lang. Ayos Ayos lang. Ano naman? Fair Oo, naman. fair naman. Oo. Minsan punta kayo doon, no? Sige mamaya. Meron kaming Subukan namin. nag-iisa lang yan sa Chinese. Ha? Kanin at saka manok. Masarap. Ay, dapat alam natin isang araw pa kami naghahanap ng kanin. Oo, kasi noon din nung summer, gutom na talaga ako, gusto kong kumain. Diyan din, pero kaya lang 1 hour before na ibigay kasi sobrang busy. Oo. Mm. Oo. Sige, subukan namin pagka ano. Basta dyan lang, sa likod ng plug may Liknidos dyan. No? Okay. Sentro yan, no? Oh, Sige na, bye. Ingat, Nice ingat. to meet you. Ingat kayo ha. Okay. Enjoy. At regard sa mga kabayan natin dito. Ayun. Malungkot ang buhay pagka wala kang maraming kabayan na nakikita. Yun eh. Although napakaganda nitong lugar na ito, sinisigurado ko sa inyo na pag dito kayo tumira na matagal na panahon at feeling mo ay nag-iisa ka lang, malungkot ang buhay. Kahit napakaganda. So, para sa mga Pilipino na may mga kamag-anak sa abroad na especially dito sa part ng mundo, dito sa part ng mundo na ito, kumikita ng tama pero medyo malungkot. Yun yung katotohanan. Medyo challenge ang pagpunta dito sa Ohrid kasi yung kanilang public transpo ay medyo mahirap. Hindi reliable. Maliit lang itong bayan na ito. Ang populasyon nito ay about 42,000 lang kung hindi ako nagkakamali. At napakaliit na bayan. Sapat na ang isang araw dito kung gusto nyo nang mag-ikot lang dito sa sentro, pero sinasabi ko sa inyo, hindi kayo magiging sapat sa isang araw dito. Sapat yon kung gusto nyo makita lang, pero
Itong bayan na ito ay lugar para mag-relax. Dito nyo mafe-feel ang tunay na bakasyon. Dito kayo makakapag-regain ng inyong energy kung kayo ay napapagod sa trabaho, kung kayo ay gustong lumayo sa mga hustle and bustle. Dito ang sarap maglakad. Ang sarap maglakad kasi tahimik ang buhay. Ngayong panahon na ito, at least ngayong panahon na ito, walang masyadong maraming tao. Kasi spring na supposedly ay tourist season na, pero wala pang masyadong tao kasi medyo malamig pa ang panahon at saka medyo umuulan-ulan. Kaya nga medyo napahaba yung tulog namin at saka yung higa namin, yung pahinga namin medyo napasarap. Pero okay lang kasi yun naman talaga yung the whole plan na kaya nagpunta kami rito ay para mag-relax at magpahinga muna. Kasi masyado medyo pagod na kami doon sa aming mga travels at kailangan ng stopover para magpahinga. At ito yung napili naming stopover. Madali lang magpunta rito. 3 hours from Skopje by bus. Wala nang ibang choice kung hindi by bus or minibus. At from Albania naman ay about 3 hours din kasi medyo mas malapit from Albania sa Tirana. Pero since magko-cross ka ng border, magkakaroon ng mache-check kayo sa border security, immigration. Kaya medyo aabot din ng mga 3 hours ang biyahe. At pwede rin from Kosovo. Hindi namin na-try from Kosovo kasi hindi kami kukross siguro ng Kosovo. Pero pwede rin galing doon. At definitely by bus din. Kung mapupunta kayo dito, siguraduhin nyo mapunta kayo dito sa Ohrid kasi ito ang part ng North Macedonia o dito sa area na ito, sa region na ito, na isa sa magagandang spot na dapat makita kung ikaw ay nagta-travel. Ang ganda! Tulo na naman yung laway ko sa sobrang kagandahan ng lugar na ito. Lagi na lang ganun. May problema ako sa buhay eh. Tuwing nakakakita ako ng magandang lugar, natutulo yung laway ko. Ganda! Tingnan nyo naman. Oh, nanamnamin namin itong view na yan. Yun yung Old Town. Nandito sa background. About 15 minutes walk dito sa Lake Promenade. Makikita nyo yung view na yan. Napakaganda. Itong Ohrid ay isang UNESCO World Heritage. At nakakalungkot kasi medyo napapabayaan. Tinethreaten sila ng European Union o ng UNESCO World Heritage na tanggalan ng title as UNESCO World Heritage Site kasi nga hindi nila ma-maintain itong buong town. At yung lake ay medyo dumudumi. Hindi siya halatang madumi pero medyo dumudumi siya. At pag napabayaan, nag-continuous ng ganon, ay tuluyan siyang dudumi. At tingnan nyo, yung gilid, may mga part na hindi masyadong nalilinis. Hindi manicured, hindi maintain ang paligid. Pero maganda. Sinasabi ko sa inyo, lalo na kung inaalagaan ng wasto. At dito, sa lake na ito ay meron silang isda, yung Ohrid trout. At yun ay endangered na. Pag hindi nagkaroon ng control o na-maintain ang fishing, ay mauubos yung kanilang isda dito. At
yun ang hindi dapat mangyari. Or, pag pinabayaan at tuluyang naging madumi, ito ay mamamatay itong lake na ito. At tuluyan silang mawawala ng kabuhayan dito. Kasi sa tingin ko, dito, ang karamihan ng nakatira dito ay nabubuhay dito sa tubig na ito. At saka sa tourism. Mawawala siya. Walang tourist tax ano? Nagkaroon kami ng kaibigan. Nagkaroon kami ng tourist guide dito sa Oak Ridge. Ayun siya. Simula nang binigyan namin ng pagkain, hindi na humiwalay sa amin. Tapos pagka medyo malayo siya, hinihintay niya kami. So nililid niya yung daan. Siya yung aming tourist guide ngayon. So uwi ka na. Uy, ano? Uwi na. Uwi ka na. Huwag mo kaming sundan. Umupo pa. Ito na yung aming aso na ilang oras na hindi pa humihiwalay sa amin. Mga isang oras mahigit din kami naglakad para makarating sa dulo na yon, tapos paikot ng ano pa ganun, and then nandito na ngayon sa likuran ko yung kanilang old town. Dito na kami ngayon mag-iikot-ikot. Dito na namin naubusin yung oras namin sa loob nitong old town na ito, at kami ay magkakape-kape na lang doon sa gilid ng dagat doon. May masarap na mga kapihan doon. Yung kinainan namin nung isang araw, yung pizza, perfect ang tawag ko. Perfect yung araw namin kahapon dahil doon sa pagkain, sa lugar, sa mga tao, pati kasama yung waiter. Perfect yung araw namin. At ngayon ay doon na namin tatapusin ang aming araw sa part na yon ng Old Town, sa gilid ng dagat ng lake, nandoon kapihan. At dito ko na tatapusin ang aking vlog, at sana ay wag niyong kalimutang mag-follow kung ikaw ay nasa Facebook, at subscribe sa YouTube at Instagram ay follow. Hanggang dito na lang, tatapusin ko na dito, at maraming salamat sa inyong lahat, sa mga nanood, sa mga nag-follow, sa mga nag-subscribe, sa mga nag-comment, sa mga nag-share, at sa mga nag-like. Maraming salamat. Special shout out sa inyo, at sa mga nag-share, special shout out sa inyo. At yun, hanggang dito na lang. See you tomorrow sa next city, next country, and peace. Oh my God, parang ang lasagna na pinuno ng cheese, pero cake yan ha. Roman cake ang tawag dyan. Hindi ko alam kung ice cream yan o tikman. Sarap. Wow, ang lambot, mukhang masarap.
Ay, sarap din yan.